So yun guys, uploading na tayo ng tutorial on how to withdraw your SLC tokens to exchanger and trade it for money, ganun. So ayan, as you can see, this is my earnings. Ayan, ito yung total ko, $54.73. Ayan, so pintin natin tong convert to SLC. So, ayan, ganyan lalabas. Minax ko na siya kasi gusto ko na i-withdraw lahat. Ganun. So, pindutin natin yung review conversion. Tapos, nahingi siya ng OTP sa Gmail. Ayan, kunin lang natin. Yung Gmail na ginamit natin sa pag-register sa website na to. So, yun, verify conversion. Ayan, guys, may arrow na yan. So, confirm conversion ulit. Ayan. So, once na-confirm natin yon, yung USDC natin, mapupunta siya sa SLC. Ito yung pinakamadaling way at saka, tawag dito, cheapest way, yun ba? Kasi, ang alam ko sa USDC, magagas ka ng malaki. So, ayan, yung binibilugan ko guys, priority level yan. Pag mataas na yung nawi-withdraw mo, tataas din yung priority level mo, parang mas automatic validated ka yata sa mga conversation call, sa mga basta alam naman natin pag level, diba guys? So pindutin lang natin tong withdraw, back to topic. Minax ko lang yung SLC na i-withdraw ko. So makikita mo yung destination wallet dun sa box, nangihingi siya. So punta tayo sa gate.io. So yan pala guys, nandiyan yung link natin sa Telegram ha. Ipinin ko na rin yan. So, ayan. Makita natin dito. Ayan, pintin lang natin yung assets. Kasi kukunin natin yung address ng SLC para mapunta sa website. Sa exchanger rather. Ayan, click natin deposit. So, ayan. Click natin ng deposit. Pindutin ng on-chain deposit. Pasensya na, medyo malat na ako guys. Ayan, tapos i-search lang natin sa taas, SLC, ayan, yun yung nakasulat Silencio Network sa baba. Pindutin lang natin yan, tapos confirm lang natin to. Ayan. Tapos makikita nyo dito guys, meron siyang parang box na maliit. Ibig sabihin yan, copy. So, pindutin lang natin yan. Ayan, daming araw na. Ayun. So, yun naman yung ipipaste natin dito sa Silencio withdrawal, sa SLC withdrawal. So, yun. Na-ipaste na natin guys. Wala kayong babaguhin dyan ha, kasi eksakto yung address na yan. Check box, tapos submit withdrawal lang. Tapos, ayun, may uli ng OTP sa Gmail natin. So, yun, kukunin ulit natin yun. Ayan. So, ilalagay lang natin yan doon. Yan. Tapos, verify, withdrawal. Ayan, may pang araw-araw pa yan, guys. So, makikita natin pending pa yan, guys. It takes time din naman. Mga 5 minutes or something. Pero doon sa, sa nangyari sa akin, 1 day ako naghintay kasi masyadong congested at marami nag-withdraw. So, yun, kinat ko na yung ating video. Ayan, after 1 day, ayan, yung withdraw ko, completed na siya. Ayan. So, pupunta na tayo sa gate.io. Check natin kung nandun na talaga yung ating withdraw. Ayan. Nagluloko yung website. Ako ba ganyan screen ko that time? Siguro super lag. So, ayan na yan guys. $54 dapat yan. So, 52.90 na lang ang dumating kasi lumipas na yung araw. Medyo bumaba yung value ng SLC. Pero, worth it pa din yan, guys, kasi, $52, tapos wala ka po. Hindi pa yan yung full amount na, kasi may pending pa ako dun sa website nila. 1 linggo ko lang yan, guys. So, ayun, punta lang tayo sa trade, tapos, search natin SLC USDT. Tapos, ayun, pindutin natin yung sell. Kita nyo naman yung trade na blue sa baba, pipindutin yan. Tapos, yung may arrow down sa taas, pindutin natin yung search SLC. Tapos, yun, isisell lang natin.
Tapos makikita nyo yan guys, may green sa baba, 'di ba? Yung pinakataas na green, yun yung nagbabay, pinakamataas na buy order. So, iset nyo lang yun doon. Pwedeng i-market price nyo or iset nyo yung number. Yan, for example, nilalagay ko yung 87.14. Pero since nagbago, lilipat ko na naman yan. Kasi gusto ko kagad mabenta na siya. Kasi kung hindi mo siya isa-set dun sa pinaka-top, mag-iintay ka pa na may mag-offer ng ganon. So, ayun, nilagay ko 87. Oh, bakit ganyan? Sorry. Nagluloko yung screen ko niyan that time. Hindi ko alam. Bakit? So, yun. Alam ko yung sineset-up ko pa yan siya. Ayan. Tapos, sinet ko siya. Ayun, tinype ko ulit. Nagluloko yung screen ko that time. I don't know. Siguro overlag na. Ang dami kong messages na natatanggap. Tapos, yung mga videos, ganyan. Ayan, 8711. Di ba kita nyo yung green sa baba? Pero sa pinakatuktok, yun na yung pinakamatas na offer. So, yun, 52.19. Pipindutin na natin yung sell dyan para automatic mabenta na kagad siya. Ayan, tapos click confirm lang guys. Ayan. Pag na-confirm na yan, input daw yung PAN password. Ayan. Yung mga ganyan guys, pag nag-setup kayo ng profile, nire-required talaga yan. So, better, wag nyo kalimutan yung information nyo na inilagay. I-save nyo kung saan safe way. Ayan. So, yung ating SLC, naging USDT na siya. Ayan, makikita mo, $52.14. So, ayan, para matrade natin siya sa GCash or bank transfer, pindutin natin naman ngayon yung trade sa baba ulit. Pagkapindot natin ng trade sa baba, ayan, makikita mo ganyan na yung, wait lang guys nagluloko yung screen ko that time Ayan, ganyan yung lalabas para tayong nagpunta ulit sa trading. Wait lang, uulitin ko lang Hindi na ako mag-cut ng video guys kaya be patient na lang. Ayan, pindutin lang natin yan. Tapos punta tayo, ano ba yun? Hindi dapat yan. Kasi meron akong tool kaya na kung saan napupunta. Ayan. Pindot lang yung trade. Tapos, P2P sa taas. Ayan. Trade daw na blue. Tapos, X mo lang yan. Tapos, punta ka sa P2P sa taas. Ayan. Pagpasensya nyo na yan, guys. Sundan nyo lang talaga. Be patient lang. Tapos, ayan. Ganyan dapat ang lalabas sa screen nyo. Since may USDT kayo, ang gagawin nyo ay ibebenta. So, ang pipindutin natin ay sell button, sell. Hindi ba hindi ka bibili, ibebenta mo siya. So, dahil isa-sell natin siya, hanapin natin kung anong limit siya pwede. Kasi makikita mo dito, may limit siya. Yun yung minimum niya, tsaka maximum. So, hindi natin alam kung anong value talaga yung dollar niyan. So, isi-set natin yung pinaka-currency niya as PHP, not USD. Ayan, ituturo ko dyan sa tutorial ko, guys. Ayan, USD, lilipat natin siya sa PHP. Ayan. Tapos, diba? Dahil since $54 yung aking na-withdraw, 52 rather kasi na-trade na siya. So, hanap tayo dyan ng limit ay pasok. Pero dahil tong pinakamataas na price is 61.56 at meron din siyang offer na GoTime Bank, yun yung available ko. So, yan ang pipiliin ko. As you can see guys, dapat kung pipili kayo na exchanger, yung may naka-green sa gilid, ibig sabihin naka-online. Tapos, yung percentage niya mataas, ibig sabihin, goods yung niya, performance. So, yan, dahil bibenta ko na siya. Ayan, nagpara-araw na si ate mo. Ito pala yung mga payment method na makikita sa baba, guys.
GCash, PayMaya, GoTime, Banco de Oro, Coins.ph. Yung limit niya, ibig sabihin yun yung minimum, guys. Halimbawa, 30 ang nakalagay, ibig sabihin 30 yung dollar na minimum. So, kung wala kayong makitang scroll nyo lang sa baba. Kung mas maliit dyan yung ibebenta nyo. Ayan, dahil 52 ako, pasok yung aking bibenta. Ayan, 3,210 pesos. Ayan, makikita nyo dyan, guys. Tapos, select ka lang ng payment method. For example, GCash. Pindutin mo lang yung plus sign na yan. Pero dahil GoTime Bank yung meron ako, ayan, sinet up ko siya sa GoTime Bank. Ayan. Siguro yung screen recorder ko nagluloko nito na that time. Kisap-kisap siya. Ayan. Tapos, ayan. Nag-checkmark na ako. So, yun ang sinet ko na as my payment method. And then, pindutin na natin tong sell USDT with 0 fees. Ayan. Parang nabubulol na ako, guys. Napumalot na si ate mo. Ayan. Tapos, after nyan, pag ganyan na lumabas, pindutin natin yung chat button sa taas. Ayan. Parang dyan ka makikipag-negotiation sa ating buyer. Tayo yung seller, siya yung bibili ng ating USDT. So, ayan, itatype ko dyan. Please proceed. Ayan. Ayan. Pag na-type na natin yan dyan, wait na lang natin si buyer na isend yung kanyang bayad. So, make sure na 3,210 yung amount na nasa taas, yung wari, yan sa akin, 3,210, dapat ganyan yung papasok. So, intayin natin siya mag-send. Ano naman yan, guys? 'Di ba ang time interval dapat niya is mga 20 minutes. Pero saglit lang sila mag-send. Ayan, nag-send na daw siya. So, wag natin basta-basta i-confirm or i-release yung ating USDT. Bali, sisilipin muna natin kung yun bang pera is pumasok na muna bago natin i-confirm para ma-release sa kanila. So, yan, sinilip ko muna kung pumasok na talaga. Ayan. As you can see, hindi siya match kasi may tira akong pera. Pero dito sa history, ayun, 3,210. So, tama guys yung na-receive ko. So, once tama naman yung na-receive, pabalik ka doon sa exchanger. Tapos, i-confirm mo yung yung na-receive mo na yung payment para pumasok naman doon sa buyer yung USDT mo. Ganon. Huwag mo siyang pababayaan guys. Kawawa naman yung buyer natin. Mag-iintay pa. So, ayan, payment received na. Checkbox lang natin to. Pindutin lang natin yung checkbox. Ayan. I have received the buyer's payment of. Ayan. Tapos, pag na-check natin, confirm lang. Ayan. Pag na-confirm na, ayan, okay na yun. Success na daw. So, ayan, para sa natin, sa token of appreciation, pwede tayong mag-positive reviews dun sa buyer natin. Ayan. Yan, tapos submit review, ganun. Tapos ayan, diba guys, na-receive ko na. Yun, ganun lang guys. Ganun lang kadali mag-trade. So, kung susundan mo naman talaga, madali lang siya. So, wala na akong diyang mag-how-how di Carabao guys ha. Andiyan na yung link sa ating pinned message. Thank you so much.